So mga ka-toolbox, meron tayong dumating na battery ngayon. At ang brand nito ay Wattcycle at ang voltage nito ay 12 volt. So malaki ang battery na ito. Pero aalamin natin ngayon kung tama nga ba ang nakalagay na rating sa kanyang label at ikukumpara natin ito sa makukuha natin na capacity ngayon sa ating actual na testing. At ipapakita ko din sa video na ito ang kanyang battery specifications. Baka pwede mo itong gamitin sa iyong project. So, ngayon ay simulan na natin. So mga ka-toolbox, narito naman ngayon ang mga specifications nitong battery. Ito ay lithium iron phosphate na battery. Merong 12.8 volt na nominal voltage, may 314 ampere hours na nominal capacity, at may 4019 watt hours na energy capacity. At meron itong 200 amperes na smart BMS na may passive balancing. At namomonitor ito gamit ang Bluetooth. Continuous discharge current niya ay 200 amperes. So maximum discharge current. At standard charging current niya ay 62.8 amperes. So ang charging current niya. Maximum charging current ay 200 amperes pa rin. Gaya nung sa discharge current. So ang standard charging current ay 62.8 pero pwede siyang maximum sa 200 amperes. At recommended charging voltage ay 14.6 na may tolerance na 0.2 volt. At cycle life nito ay aabot ng 6,000 cycles. Meron siyang IP65 na ingress protection rating. So kung 65, hindi siya basta-basta napapasukan ng mga dumi o mga alikabok, at saka hindi rin siya napapasukan ng tubig gaya ng ulan. Expandability, pwede siyang 4S 4P. So apat na naka-series para 48 volt at pwede mo pang paralelan ng apat na naka-series o apat na 48 volt. So malaki ang pwede mong maging battery bank dito kasi aabot siya sa 16 pieces. So, ang timbang niya ay 27 kg at ang dimension ay 260 mm by 168 mm by 209 mm at ang terminal ay M8 o metric na 8 mm. At ang warranty ay pwede kang mag-claim ng 5 years at pwedeng i-extend to 7 years. At ang cells nito ay grade A prismatic. Prismatic ang laman nito. At dahil nga merong Bluetooth monitoring ito, merong application, may monitoring tayo in real time sa voltage, current, state of charge, cell balance, temperature, at meron din itong parameter setting kung saan pwede nating i-modify ang mga setting sa ating battery. So makikita natin yan mamaya. So ngayon ay kailangan nating i-test ang voltage niya para malaman natin kung kailangan pa ba nating i-charge itong battery. 13.27. So mababa ang kanyang voltage level. So kailangan pa natin ito i-charge. Pero bago tayo mag-charge ay install muna natin ang kanyang Bluetooth app para ma-monitor natin mamaya ang charging at discharging. So hanapin lang natin sa Play Store ang kanyang Bluetooth app. Pwede natin gamitin yung QR code or diretso na lang nating i-type yung pangalan ng app.
So sa unang paggamit nitong app ay pwede kang gumawa ng account or pwede mong gamitin ang guest mode. So ang ginamit ko dito ay ang guest mode. Ngayon hanapin mo ang pangalan ng battery na kadalasan naman ay makikita mo rin sa kanyang battery casing or housing. Ganito naman ang una mong makikita sa kanyang user interface at dito ay pinalitan ko na ng pangalan itong battery. So ganito ang unang makikita mo sa kanyang app. At pwede pala nating patayin ang charging at ang discharging. Makikita mo dito ang battery voltage, current, ang power, at ang mga battery temperature. Ngayon ay simulan na nating i-charge itong battery. So 13 hours pa ito bago mapuno. So dahil puno na, simulan na natin agad ang pag-test. After 4 hours, meron na siyang nakuhang 41 AH. After around 8 hours, meron na tayong nakuhang 78 AH. After 16 hours, 14 AH. After 24 hours, 218 AH. After 32 hours, 294 AH at meron na lang 1.6 hours ang natira. At after 36 hours and 31 minutes, meron siyang nakuhang capacity na 328 AH. So, ayun na nga at tapos na nating i-test itong watt cycle battery. At napakaganda ng resulta ng ating testing kasi umabot siya sa kanyang rated capacity at hindi lang umabot, lumagpas pa ng 14 AH. So ngayon, alam na natin na kapag watt cycle battery, mayroong pasobra sa kanyang capacity. So malaki-laki din yun, pandagdag sa ating load sa bahay para magamit natin. At hindi lang 314 ang available sa watt cycle battery. Meron ding maliliit hanggang malalaki. Except sa 12 volt na ganito, meron ding 24 volt na iba-iba ang ampere hours. Kung gusto mo namang bumili ng battery na ito, ay ilalagay ko na lang sa description ang link kung saan ito pwede mong mabili. So, next video natin ay gagawan ko ito ng sample setup na malalaman natin doon kung anong battery o anong solar panel ang kakailanganin mo para mapuno itong battery. Anong charge controller ang kakailanganin mo para mabuo mo ang solar setup na may ganitong battery. At anong inverter din ang pwede mong paganahin dito. Tsaka yung mga load na pwede mong paandarin within 24 hours. So, yan na muna sa ngayon at babalik tayo sa next upload ng solar sample setup para sa battery nito.